Okay, nandito po tayo muli sa Motorstar Pagsawitan Branch. At i-update ko naman po kayo sa isang motorsiklo na 125cc lang. Ngayon po, ready na. At ito po yung na-review natin last year. So ngayon, tingnan natin kung may pagbabago. Kasi napansin ko yan, meron siyang kulay white na nadagdag dito po sa Easy Ride 125. Kaya tara, puntahan natin. Sir, thank you. Thank you. Okay mga ka-riders, ito si Motorstar Easy Ride 125. Marami po siyang kulay na available, pero ang nandito lang po sa ating harapan itong kulay white at saka matte black. So meron pa po siyang mga kulay na available, gaya po ng black, meron din pong blue black na combination ng kulay at saka matte black, ayun nga po, naka sa likod. And then meron din po siyang orange white na color combination, pink white, red black, white black, ito naman po yung white black at saka yellow black. So marami po tayong pagpipilian, hindi nyo lang ako marinig dahil ang lakas po ng ulan, no? Para kung mayroong delubyo ngayong araw. Okay, anyway, nandito naman tayo sa loob ng Motorstar, kaya no problem, hindi tayo mababasa. Yun lang po, lalakasan ko yung aking boses para mas maintindihan nyo po at na overpower tayo nung sound po ng ulan. Okay mga ka-riders, para sa akin lang po ha, ang unang impression ko, para ho siyang pinaghalong Mio at saka Honda Beat. Maliit lang siya pero alam nyo, nung inikutan natin, parang average lang din naman para sa isang 125cc na motorsiklo. Pero alam nyo, sa totoo lang po, talagang nakakalito ng mamili ng motorsiklo ngayon. Napakarami na po natin pagpipilian pagdating sa 125cc displacement. Pero dito sa mga interesado po sa nakakakursunada ng figure o ng itsura ni Easy Ride, okay, mas lapitan pa natin para mas makilatis po ng maayos. Okay, unahin po natin dito sa kanyang looks. Pagdating po sa kulay, para sa akin, panalo po itong ginamit na color combination, white, black at saka red do sa mga decals niya, ano po, lalo na dito sa likuran. Ayan. Simple lang siya, walang masyadong magulo na color combination na ginamit. Tama lang, tatlo. And then sa kanyang decals, mapapansin nyo, ito sa gitna, medyo maliit lang siya na reflectorized po ito ha, itong medyo dark gray na kulay. And then dito sa kanyang tatak o dito sa kanyang decals, meron pong nakalagay na racing. And then sa gitna, yung kanya naman pong emblem or logo ng Motorstar. And then sa kabila, okay, balance siya, dalawang racing po. Alam nyo mga ka-rider, sa isang scooter, maangas po talaga ang dating pag medyo patulis yung kanyang harapan o yung kanyang muka. Ito mapapansin natin sa kanyang signals, patulis din, no? Diba? Kaya bagay sa kanyang pairings.
Okay, bali LED po ang ginamit na ilaw dito po sa kanyang turning signals. And then ang maganda po rito, mayroon pa rin siyang kasamang DRL dito sa ibabaw po ng turning signals. And then nakabukod naman yung kanyang headlight dito sa taas na mayroon pong halogen bulb na ginamit. Okay, kung hindi tayo satisfied, pwede ho tayo magpalit ng parang LED na rin, yung color white na bulb. Yun lang po napansin ko, may duplication ng kanyang tatak. Bali, may racing na po dito maliit, meron dito racing na malaki. Sana iniba na lang po dito, ano, pero okay lang naman yan. At ito, dito sa kanyang backdrop, mapapansin nyo, para siyang mga scratch na design ng decals na gumagay naman. Ito po ay bali reflectorized din po, itong dark green na to. Then punta po tayo dito sa kanyang decals sa bandang gitna po ng kanyang side profile. Ayan, bali color combination po ng red, white at saka ng gray na maganda rin naman po ang pagkaka-design. Okay, ayan, para tayong dumaan sa putikan, di ba? Yung tilamsik ng putikan yung kanyang design. At ito, meron pa rin po siyang reflectorized dito na decals. Overall naman, okay, kahit lumayo tayo, basang-basa yung kanyang model name na Easy Ride 125. Okay, sige mga ka-riders, baka naboboard na kayo sa aking pag-review. Sa mga nagmamadali, ito po, uunahin ko na yung kanyang presyo. Alam kong ito po ang importante sa inyo. Lipat natin ha. At iba po ito ha. Mas mahal po siyempre itong FI na 150Q ng Easy Ride. So ito ang kanyang original na presyo. Ayan. Okay, sa ngayon pong date, November 24, 2023, update po tayo sa presyo po ni Motorcycle Easy Ride 125. Bali, ang suggested retail price po niya ay 45,000 pesos. And then sa down payment, ayan, malaki po ang down payment dito kasi po zero interest siya. Kaya ito ho, umpisa lang natin mararamdaman yung sakit, ano po, pero overall pag inyo pong kinumpute at pinag-isipan, mas nakakatipid po sa gantong terms. Okay, meron po siyang down payment na 15,300 pesos. And then zero interest, ito po ang the best sa lahat. Hindi tayo masyadong mapapamahal kasi nga ho, pag kinumpute natin, mas mura pa rin po. Okay, dito po, meron siyang option na 18 months. Pag sa 18 months po, isang taon kalahati, ang presyo po niya ay, ang hulog po pala niya sa monthly ay 2,150. And then sa isang taon po, or 12 months, 3,025 pesos. At sa 6 months, ayan, 5,650 pesos monthly. Okay, kung gusto niyo naman po ng lower down payment, of course, pag mababa ang down payment, malaki po ang magiging monthly niya. Ayan, yun lang po, meron siyang 1 month advance. Okay, bali sa lower down payment, pwede po tayo mag-down ng 4,050 pesos. And then ito sa 36 months, 3 taon, ito na yung mahabang term. Sigurado meron po itong interest na. Sa 3 taon po, meron siyang hulog sa monthly na 2,443. At sa 30 months po, meron siyang hulog na 2,680. At sa 24 months naman po, 2 taon, 3,036 pesos sa monthly. And then ang maganda po sa kanila, napakalaki po ng kanilang rebate. Kapag sa bangko tayo nagbayad, 400 pesos po ang rebate na babalik sa atin. And then 300 pesos naman po pag dito tayo nagbayad sa kanilang store. Okay, dito naman po sa kanyang front tire, may sukat na 70 by 90 by 14. And then tube type pa rin po siya. So may interior po ito. At ang maganda naman po sa kanya, naka-mag wheels na po siya. So pwede ho tayong magpa-convert into tubeless. Then meron po siyang brand na washing tire. Of course, ito po ay made in China. And then sa kanya naman po hydraulic disc, meron po siyang single disc na may sukat po na 3mm yung kanyang kapal. And then yung shape niya, maganda po, parang bulaklak, di ba? Pero wavy shape siya, kaya maganda po mong tignan. And then meron po siyang single piston caliper. And then telescopic fork po na front suspension. And then napansin ko, mataas po yung kanyang front fender. Para sa akin po, mas okay po yung gantong mataas para paglilinisin natin hanggang ilalim, hindi na tayo mahihirapan isuot yung ating mga kamay. Kasi kadalasan po dito tayo nagkakaroon ng sugat minsan, di ba? Pag napapasuot tayo sa mga pairings niya. So dito ho, although wala siyang extension, okay lang naman po dahil yung kanyang pairings hanggang dito sa gitna ay well protected po ng kanyang pairings. Kaya may cover siya. Pero meron naman po ditong singawan, kaya no problem din naman. Okay, dito naman po tayo sa kanyang stoplight, taillight, and signal light. Napakaganda po at LED na po siya lahat. And then meron pa rin siya parang DRL na kasama dito sa gitna. So may mga napanood po akong review na pinagana po yung mga ilaw na may battery. Pasensya na po, wala tayong battery ngayon. Pero ito, convincing po, maganda po yung kanyang lighting system, lalo na dito sa rear.
And then kung titignan nyo, parang wala siyang plate light, ano po, kasi reflector lang ang mabibigyo natin, pero meron po siya, ayan sa ilalim, meron po siyang tatlong LED. Kung meron po tayong plate number, sigurado may ilaw din po yan. And then meron pong sukat na 80 by 90 by 14 dito po sa kanyang rear tire. And then siyempre yung kanyang mag wheels po, gawa po ng alloy yan, and then matte black po ang kulay, sigurado. Sa design hindi papahuli, parang kapareho siya po ng mags ng Honda Click, di ba? And then naka single sided shock po dito sa kanyang rear suspension na meron pong kulay black na coil spring. And then maganda po rito yung kanyang rear brake. Ayan po, although mechanical lang siya, pero maganda po, naka-inverted na siya. Ito yung kanyang adjuster, madali natin may adjust kung tayo naluluwagan o nahihigpitan sa ating preno sa likuran. And then napansin ko sa kanyang muffler, maganda po ang size. Ayan, average lang, hindi siya masyadong mahaba at hindi rin siya masyadong mataba. Pero para sa akin mataba na po itong gantong muffler. At ang maganda po dito, yung kanyang mala carbon loaded na heat guard, made of plastic po ito. Malapad po siya. Ayan, no? Hanggang dito extended siya, di ba? Kaya hindi ho talaga tayo mapapasok. Yun lang, open po ang kanyang elbow. Ingat-ingat na lang tayo na idikit yung ating paa. And then meron po siyang 800 ml na engine oil capacity. Check nga natin, ha. Medyo nahihirapan tayong buksan. Ayun, mahigpit, pero kaya po ng kamay kahit hindi tayo gumamit ng plies. Okay. And then obviously, dahil sa fan cover na to, air cooled pa rin po ang kanyang cooling system. Hindi ko na may balik. Nga pala mga ka-riders, carburetor type pa rin po ang Easy Ride 125. So sana next year mapasama na siya na kagaya ni 150Q na nagkaroon na po ng FI version. Okay, dito naman po tayo sa kanyang CVT. Of course, GY6 po ang klase po ng kanyang engine. And then dito po, mapapansin nyo, naka-inverted yung kanyang kickstart. Diba? Alam naman natin yung iba, dito naka-direction. So dito, baliktad naman po. Ang maganda naman sa kanya, malapat po yung kanyang pinakaapakan. So pag tayo po ay gagamit ng kickstart, hindi basta-basta dudulas yung ating paa. Okay, dito po sa kanyang crankcase, may color combine na ginamit po na black at saka gray. And then meron po siyang brand name dito na Motorstar. And then ito, simple lang naman kaya yung filter box niya. Although malapad na rin siya. And then wala pong kill switch yung kanyang side stand. Okay, ayan. And then maganda po, matataba yung bakal ng kanyang center stand para mas stable pag tayo po ay magpa-parking. Ayan, paalala lang po, pag magpa-parking, center stand na natin para sigurado. Okay, rubberized naman po yung kanyang footrest, kaya safe na rin ang ating paa in case na mapadaples, hindi tayo masusugatan. And then napansin ko mukhang carbon loader rin po yung kanyang fairings dito sa gitna. And then yung kanya naman pong footboard, okay, siguro mas maganda maglagay pa tayo ng mating kasi medyo nadudulasan po ako, pero meron naman po siyang mga curve dito, so mura lang naman ng mga mating, di ba? Lagay na lang siguro tayo. And then ito medyo mahaba naman, mamaya isusukat natin, kaya sa tingin ko, marami pa tayong may kakarga dito, lalo na't meron siyang utility hook. Kaya, di ba? Malamang kasya po dito ang kalahating kapang bigas pag tayo po ay mamamalengke. Okay, ito po isang maganda sa kanya. Meron po siyang charging port na USB ready na. And then syempre kapag may charging port, matik na dapat meron ding pocket dito sa harapan para lalagyan natin ang ating cellphone. So yun lang po, wag tayong gagamit ng cellphone habang nagmumotor. Pag magcha-charge, charge lang. Siguro kung gagamit tayong cellphone, lalo na't magte-text, tumigil po tayo para iwas aksidente na rin po. Napansin ko po, mas malaki po yung kanyang pocket dito sa left side, hindi kagaya po dito sa right side. O, pang cellphone lang po siguro to. Hindi tayo pwede maglagay dito ng mga accessories natin, lalo't maliliit, mahirapan po natin dukutin. So kung meron ko kayong mga lalagay, kung barya, susi, siguro dito na lang po natin ilagay. Okay, may shutter key lock po yung kanyang ignition para safe ang ating ignition, hindi madistrong o pasukin ng tubig. Shut natin lagi, shut off natin, ba? And then isunod natin po itong kanyang upuan. Okay, mapapansin nyo, almost diretso siya, parang wala po siyang korte, pero meron pong konti dito, ayan, sa gitna, halos yung tapas niya. Okay, sa quality po ng kanyang seat cover, okay naman po, para siyang semi-leather and synthetic. Kaya magaspang siya, kaya hindi tayo basta-basta dudulas. Yun lang po, sa tingin ko kaya rin po ng pusa ito. Pero siguro lagyan na lang natin ng anti-pusa na kubera natin para hindi na tayo magpalit agad.
Okay, dito meron po siya mga stitches dito sa harapan hanggang dito po sa gitna, pero one tone lang po ang kanyang kulay. Okay, malambot din po naman at napansin ko medyo makitid siya. So sigurado maliit na yung kanyang size, hindi tayo mahihirapan lalo na po yung kinapos sa height. Okay, bali stock po na seat cover. Ayan po yung kanyang brand, Motorstar. Okay, nakita ko nandito po yung kanyang susi. Ba? Unique po ang kanyang susi. O, mapapagkamalan mo siyang kiles, di ba, sa design ng kanyang susi at medyo mabigat po. Ayan, hindi basta-basta mawawala o mamimisplace to. Okay, napeki po ako. Akala ko may remote siya kasi ito may pindutan. Pero ito po pala ay parang flashlight to. Para pag sa gabi, hindi tayo mahirapan magpasok. Ayan, di ba? Pin-press lang, then pasok, di ba? Okay talagang Motorstar, di ba? Panalo po pagdating sa kanyang susi. Ayan, and then ito yung kanyang opener po sa kanyang shutter key lock. Okay, check natin yung kanyang underseat compartment, ha. Tingnan natin kung meron. Ito po yung kanyang susian. Okay, ayun, mabilis naman bumukas. Okay, meron naman pong underseat storage, kaya lang maliit lang po. Ang kakasya lang po dito, basic tools, basahan o raincoat, tiklopin lang mabuti para maipasok po. And then ito ang nagustuhan ko ho dito kay Easy Ride 125. Ang average po na fuel tank capacity ng mga gantong scooter, kadalasan po 4 liters, swerte na maging 5 liters. Pero dito po sa Easy Ride 125, meron po siyang 6 liters na full tank capacity. And then sa fuel consumption, syempre carburetor type po siya, asahan na natin na medyo malakas din. Pero 40 kilometers per 1 liter, panalo na po yun para sa akin, ha. Yung ganong fuel consumption sa kanyang top speed. Nasa 80 kilometers per hour po ang kanyang top speed. Okay, time na para sukatin natin, sakyan natin, ha. Pero isa side stand ko lang po muna. Okay, ayan, no problem po sa kanyang side stand. Maganda po ang pagkakatagilid. Hindi siya mabubuwal dahil ayan, kita nyo naman po, tagilid na tagilid siya. So wala na tayong gagawing adjustment sa side stand. Okay na po yan. Nasa inyo na po kung gusto nyo magpalit. Pero para sa akin, itong stock okay na po yan. Pero gaya ng sabi ko, reminders, center stand lang po lagi tayo pag magpa-park. Okay, alam nyo, nag-research po tayo dito kay Easy Ride pero wala po tayong makuhang mga sukat niya, lalo na sa seat height, ground clearance. Pero nung napansin ko po, ito nasakyan ko, mababa lang po ang kanyang seat height. Sa dami po ng aking na-review motorsiklo na i-compare ko po, ito po ay nasa 740 mm ang seat height. And then sa ground clearance po niya, balik tayo, ha. Meron po siyang 145 mm na ground clearance. Sakay na tayo ulit. Dahil 5'8 po ang ating height, hindi ho tayo hirap. Okay, kita nyo naman po, nakakatayo tayo. At maliit lang talaga siya at mababa ang kanyang seat height at ground clearance. Kaya hindi tayo basta-basta mabubuwal. Huwag lang maglalasing. Ano po? Ako nakasakay. Okay, ito napansin ko, malaki po yung kanyang screen dito sa itong kanyang meter panel sa harapan. Ayan, hindi na tayo kailangang sumulyap ng matagal kasi kita agad dahil malaki nga po siya. Although analog lang po siya, pero okay na po to, lalo at ang ganda po ng layout ng kanyang mga indicators. Unang-una dito sa gitna, naandyan po yung kanyang speedometer. Ayan, kita nyo po, red na agad pagdating ng 80. So dito pa lang po marirealize natin na top speed niya ay 80. Ayan na po. Okay, ayun po sa gitna yung kanyang odometer. And then dito po sa baba yung kanyang fuel indicator. And then dito po yung kanyang park light. And then yung kanya naman pong high beam, low beam. And then yung turning signal po, ayan, magkabila. Okay, dito po sa kanyang switches and buttons sa left side, nandito po ang high beam, low beam. And then horn. And then turning signals left and right. And then shut off sa gitna. And then dito po sa kill switch naman sa right side. And then switch po ng DRL, headlight, and then switch off. And then yung kanya naman pong electric starter, power button. Okay, tetest ko lang po yung kanyang rear brake. Ito po ay drum brake, ha. Itong sa left. Okay po, swabe po ang timpla, oh. Hindi po tayo basta-basta nabibigla o napapaigtad sa pagbiglang full press po ng kanyang brake lever dito po sa rear. Okay po ang timpla. So, nasa inyo na po kung i-adjust nyo, hihigpitan o luluwagan ng preno. Sa inyong pakiramdam ay yan, kayo na po ang tumimpla.
And then dito po sa kanyang front brake na hydraulic disc. Almost the same po siya, pero meron po siyang pitik eh. Ayan, may kagat po siya na tage. Ganun naman po talaga kapag disc brake. Talagang meron siyang palo. Ayan o. So all in all, maganda po ang kanyang braking system. And then yung kanya naman pong rear suspension, i-check natin. Aba, wait. Mga riders, malambot po, maganda po ang bounce natin, oh. Okay, dito pala sa kabila. Yan po sa kanyang rear suspension. Responsive siya, oh. And then hindi tayo nakakaramdam ng tigas. Swabing-swabe lang po. And then dito po sa kanyang floorboard, mapapansin nyo, narrow siya, di ba? Makitid para talagang Honda Fit. Pero maluwag po ang kanyang footboard. Ayan, no? Tayo po ay merong size 9 na paa. Saktong-sakto po. Di ba? Yun lang, talagang hindi tayo pwede pumukaka. Kasi ayan po, pwedeng mahagip yung ating tuhod. Magiging one hood na lang pag nadali yung isang tuhod. Kaya ugaliin na natin, i-level po natin dito sa kanyang harapan yung ating tuhod para hindi tayo mapasabit. Pero madalang naman po mangyari yun. Okay, sa kanyang turning radius po, sakto po sa ating hita. Okay, ang ganda po talaga ng kanyang meter panel, oh. Pa-upright position po, kaya basang-basa natin, hindi na tayo kailangang sumulyap ng matagal dahil mababa. Konting sulyap lang, okay na. Okay, ayan, ngayong magpapasko, isa po karagdagan sa inyong pagpipilian, si Motorstar Easy Ride 125. Pasyalan nyo lang po dito sa Motorstar branch ng Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Okay, bago po tayo magtapos, itutur ko muna po kayo dito sa Motorstar sa Pagsawitan dahil ano po, may mga napansin ako ng mga bagong display dito. Okay, as of November 24, 2023, ito po ang kanilang mga display dito sa kanilang branch, ito po sa Santa Cruz. Okay, naandito po si Lanoka Motorstar Explorer 250 version 2. And then Easy Ride 150P, meron pong blue at red. And then si Easy Ride 150Q FI version, glossy black. And then yung Easy Ride CL 150 matte black. And then ito yung po nilang mga Well 125 version 3. And red, blue at saka orange. Okay, bali ito po pala ay SES X110. And then ito po yung kanilang mga pat-tricycle, Motorstar X 125cc. Okay. And then sa loob po, may mga sports bike pa rin pong naka-display dito. Okay. Explorer 200 black, Explorer 200 orange, Explorer 250 glossy black. And then dito po yung magandang kulay green. Ayan, apple green, Explorer 250. And then si red naman, Explorer 250 pa rin po. Okay, po sa loob, mga Easy Ride 150Q. Ayan. Ma'am, maraming salamat po. Tingin kayo kaway. Maraming salamat po. Ma'am, kaway naman po dyan. Thank you. Okay mga ka-riders, hanggang sa muli. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.